encourage all of us. My privilege to introduce to you our speaker for today, Reverend Menmenlin Ramos La Rosa. Yan, ano ba to? Formal, Pastora. Salamat po, Pastora. Apo. Thank you. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Praise the Lord. It's my first time na makabisit po sa inyo. And totoo po yun, sabi ni Pastora Janet, kasi hindi ko maalala kung Sarah, yan. Actually, kapapakita ko lang sa anak ko ng pictures natin. May pictures pa tayo 4. Sabi ko, yung pupuntahan nating church, ito siya si Ate Janet. Sarah, yan. Ate Janet. Pastora Janet. So, salamat po sa pag-iimbita sa amin. And ang ganda ng ating praise and worship. Unang-una, dahil nandito si Lord. Amen? At saka talaga namang powerful yung ating mga worshipers mula sa ating mga tumutugtog, kumakanta at sumasayaw. Alam mong talagang nag-worship sila sa Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, sana kanina sumabay ka. Ha? Anyway, alam ko meron second service dito, kaya pag hindi ka naka-worship kanina, pumunta ka uli. So, she's my daughter, Maya Phoebe. At tinuruan siya ng isang talagang teacher ng hula dance, the gospel hula. Sabi, naghahanap siya ng sino ba mag-a-ambassador na ito ay pwede rin isayaw sa church. Kasi nung panahon namin, bawal din ang modern dance. No? Nung inintroduce yung modern dance, naku, talagang nagalit yung maraming church. Akala, nasa demonyo itong mga to. Talaga naman. Worldly na talaga. No? Pero na-reclaim natin. So, nung ngayong anak ko naman, hopefully she can really, sabi ko sa kanya, na isayaw mo siya para malaman din ng ating lahat ng kapatiran that they can also reclaim hula dance for the Lord. Amen? Praise God. So, sa umagang ito, handa na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Tayo muna po ay magpipray. Hallelujah. Thank you, Father. We bless you. I'm so glad to be in your house. Lord, as we worship you through hearing your word, I pray that you will speak through me, that we will all listen. I pray for the Holy Spirit, oh God, to really talk to us. I pray, Lord God, that we can understand your word, Lord, regarding Panginoon sa pag-share ng iyong salita. Sa mission, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus, at naniniwala po kami sa aming pakikinig ng iyong salita, may matututunan kami. Meron kami ikalalago, meron kami ikalalaya at ikakatagumpay. Salamat po, Panginoong Jesus, at ang kining ko po na ako po'y lilinisin mo at iyaan mong purong salita mo lamang ang aming maririnig. Samahan mo kami at puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu. We pray this in your name, Jesus. Everybody say amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Last January 29 po kami dumating, kami pong mag-asawa, and then sumunod po yung aming mga anak nung February 7. Okay, ito lang po. So, ang purpose po namin ay tapusin, hopefully, yung bahay ng Mami Bishop, Mami Mitos, kasi meron siyang pinagagawang bahay sa Cavite. So, doon po kami nakatuloy ngayon. So, sabi nga ni Pastora, diretso na po tayo. 24 years old po ang aking husband at 29 years old po ako nung sinend kami sa Japan para mag-mission. So, iniisip natin, pag sinabing mission, pag sinabing Japan, wow! Di ba? Wala akong picture, sayang. No? Alam niyo po ngayon, nag-i-snow sa amin hanggang bewang na yata. Ang aming lugar po ay isa sa pinakamalamig na lugar sa Japan. So, salamat, wala kami ngayon doon. 20 years na po kami. Si Phoebe po ay dumating doon nang siya ay magti 3 years old. At yung dalawa ko pong anak na lalaki ay doon na po pinanganak. Isang 18 years old at isa pong 10 years old na lalaki. So, nung isinend kami, sabi doon, mangaral kayo na salita ng Panginoon. Kasi unang-una para sa mga Pilipino. Kasi Filipino goes to other country to work.
Okay, sino rito may mga kamag-anak sa ibang bansa? Nagtatrabaho? Ayan. Sa Japan? Yan. Sa Dubai? Meron din kasi tayong UAE Church, no? Nagbi-mission din kami doon. Hopefully, from the Philippines, we'll go straight to UAE bago po bumalik sa Japan. Well, anyway, hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Alam niyo po ba yon? You know, in Japan, kilala sila sa workaholic na bansa. People there just really work, work, work. Kulang na lang gawin ang umaga, gawing gabi ang umaga. So, pagkatapos sila ng 5:30, magtatrabaho ulit sila, kakain lang sila ng hapunan, at magtatrabaho na naman sila sa gabi. Kaya pagdating dito, talaga namang ang daming pera. Tapos bago dumating dito, magpapa-parlor, tama? Magpapaputi. Oh, tapos bibili ng mga alahas at mga Hello Kitty. Pagdating dito, wow! Ukani-muchi, sabi nga nila, maraming pera. Kaya naman, kain dito sa barangay dito, swimming doon sa resort na ganyan. Pagbalik na naman ng Japan noon, maghapon, magdamag na naman po yung magtatrabaho. Ngayon, nung sinend po kami ng ating bishop doon, 29 years old, tsaka 24. So kami po yung mga song leader ng church, kami po yung mga dancer. No, ang aking asawa po yung flag dancer. Ayan. Tapos kami po yung nagtatamburin at song leader na rin. So, sanay sa ministry, pero hindi kami sanay mag-mission. First time. Ibang bansa. Tapos wala kaming baong pera. Yung baon namin, kala namin pang isang buwan, pang isang linggo lang pala. Napakamahal sa Japan. Pero nagulat ako ngayon, mas mahal sa Pilipinas. Sino nasasabi mahal sa Philippines? Ang mahal. Sabi ko, paano kayo nabubuhay ang mga tao dito? Tanong mo nga sa katabi mo, paano ka nabubuhay? Grabe ka. Amazing. Di ba sa Diyos yun? Amen? Grabe ang Diyos. Napakabait ng Diyos. Dito po napansin ko, for 2 weeks na kami, pag yung 1,000 mo napalitan, natawa kayo, di ba? Wala na yun. Sabi nung isa, hindi ko problema yan kasi hindi naman ako nakakalibo eh. Parang hindi ko naman alam. Hanggang daan lang ako. Pero grabe. Sobra. Nagugulat ako sa pamasahe. Nagugulat ako sa mga bilihin. At sabi ko nga, mabuti pa rin ang Panginoon. So napunta kami sa ganung lugar. Napakamahal. Pero alam niyo po, nag-provide ang Panginoon. Kasi po, ang pagmimission namin, wala pong padala. Di ba pag sinabing mission, isesend ka, Pastora Jane, pengi akong allowance every month. Wala pong ganun. Bagkos, ang sabi sa amin, kayong magpapadala. Hallelujah! Grabe. Ako po ay graduate ng mass communication, AB Mascom. Pag sabi ko, Lord, hindi ako magtatrabaho. Kahit saan. Sa'yo lang ako maglilingkod. So pagka-graduate ko po ng college, wala po ako inaplayang trabaho. Sa church lang po talaga ako. Nagdadatingan yung mga parang you are accepted here, pwede kang magtrabaho dito, ganyan. Hindi ako nag-apply. Ang gusto ko lang maglingkod sa Lord. At ang sabi ko, Panginoon, sa'yo lang ako maglilingkod, bahala ka na sa akin. Well, anyway, ang bait ng Panginoon, pagdating sa Japan, nagtrabaho ako. Kasi nga, mission. Sabi mo, mission. Nagtrabaho kami mag-asawa sa hotel. Ako po'y naglinis ng bathroom, toilet, washroom, 20 bathrooms a day. Grabe, nilinis kong ganyan. Sabi ko, Lord, para ako si Sharon Cuneta nito. Basang ko ang daigdig. Ayoko ng ganitong buhay. Sabi ko sa'yo lang ako maglilingkod eh. Pero alam nyo, ba't kami nagtrabaho? Kasi kami rin yung supporter ng church. Kami rin nagbabayad ng church, kami nagpapakain, kami na nagpipreach, kami rin nag-offering. Kami na rin nakikinig. Kasi wala pa naman tao.
Wala kami natulog. Pagdating namin doon, may sumalubong. Pero wala pala kaming bahay. Natitiran. Yung sumalubong sa amin, hindi po kayo pwede pastora sa bahay namin kasi maliit. Alam niyo sa Japan, maliliit ang bahay. No, kasya lang kayo. So sabi ko, saan po kami matutulog? Tatawag po ako ng mga kaibigan. Isipin mo, makikitulog kami. Nakitulog kami ng isang araw dito, nakitulog kami ng 2 araw doon, mga hindi namin kilala. Nakitulog kami ng 1 linggo sa bundok, na walang kahit ano. Napakadilim, napakalamig, kasi dumating kami doon, November, tag-winter. Para kami mainitan, papasok kami sa 7-Eleven. At nandun kami. Hindi na kami bibili, wala kami pera eh. No? Parang ang lungkot, di ba? Pero hindi. Kasi, sabi mo, sa misyon, kailangan puso muna ang subukin. Amen? And then sabi namin, Lord, here, we're gonna bring the church. We're gonna share the gospel of Jesus Christ. Alam niyo po, wala po kami sasakyan. Unang-unang sweldo namin mag-asawa, binili namin ng bike. At hindi po ako marunong mag-bike. Lord, paano naman ito? Hindi naman ako marunong mag-bike. Kung tinawag mo talaga ako sa Japan, matututo ako mag-bike. Natuto ko. Talagang tinawag nga. So, sa sobrang lamig, ayaw mo nang, kasi mas malamig pa nagbabike eh. Pero pag tumigil ka naman, di ka makakauwi. Hirap. Sabi namin, tuloy lang. Nag-Bible study po kami, mga Bible study po namin sa loob ng club. No? Sa mga, hindi po kami nakapasok ng club sa buong buhay ko. Laki akong church eh. Tama. Oo. Hindi ko natatanong kung sino nakapasok dito. Baka mag-away pa kayo mag-asawa. Okay? Sa buong buhay namin mag-asawa, hindi kami nakapasok ng club. O, ayan ang church ngayon. Ayan pala eh. Ayan, anak kong pangalawa. This one. Yung nakapikit. Ayan. So, yan ang church ngayon. Pero noon, hindi ganyan. Nangupahan kami ng bahay na maliit. Na kahit may dingding, akala mo nasa labas ka pa rin. Dahil nga luma. Bet is 25,000 pesos na yun, ha? Ang sala namin, ginawa naming church. Ang kwarto namin, paglabas namin, simbahan agad eh. Sa kwarto, ano lang eh. Ding-ding lang. No? Nag-club kami, Bible study namin, Tuesday, Thursday, Friday, nasa club po kami, iba-ibang club. At doon, ang hirap. Si pastor, pogi pa naman. Lalo na nung bata. Kaya pag may pagpapapray sa kanya, pastor, pray mo nga ako. Sabi ko, ako na lang. Ano bang kailangan mo? Ang mga suot sa club, di ba? Wala nang matakpan. Pero naman mahahaba, pero ang islit hanggang dito. Kaya pa naupo, nakikinig ng word of God. Diyos ko po, Lord, tulungan mo kami mag-asawa. No? Ang dami pong hindi natuloy na church sa Japan. Napakahirap. Pero alam niyo po, ang bait ng Panginoon, iningatan kami. Yung mga nasa club, yung iba doon ngayon ay pastora na. Yung iba naman, mga full-time. May isang ang club nagsara eh. Hello? May isang club. Dahil na-born again sila lahat. Lahat ng babae. Nagalit yung satyo. Yung may-ari ng club na hapon. Sabi, ano bang church yan? Bakit nagsara ako? Dahil lahat ng babae ayaw magtawag ng customer, ayaw maupo, ayaw uminom ng alak, ayaw na lahat. Dahil nakakilala sila sa Diyos. At ang iba sa kanila ay elder ng church, missionary sa ibang bansa, at mga pastor. Kaya sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Walang imposible. Yan po ay sa UAE last year. Dahil po ang ating UAE ay nag-anniversary at yan po ngayon yung bago naming mini-mission na lugar, yung ating
Dubai, Sharjah. Nag-guest po kami mag-asawa. So, hindi madaling magmisyon. Pero, dalawang bagay lang ang kailangan mo. Ngayon, hindi naman kinakailangan pag sinabing mission, ibang bansa agad eh. Pagkatapos ba nito, sasabihin mo kay Pastora Jane, Pastora, anong bansa mo ako ipapadala? Sabihin ni Pastora Jane sa'yo sa Africa, naku po, Pastora, mag-pray ka nga uli. Baka po sa Amerika. Alam mo, pag-mission gusto natin, Amerika, Europe, Japan, ano pa ba? Canada, New Zealand. Walang tao doon. Simula magpahinga eh. Ano pa? Pero pag sinabing Afghanistan, Pakistan, ano pa? Africa. Mga ayaw natin yan eh, no? Mindanao, Cebu, banda sa may, wala nang halos tao, walang toilet. Dung Alam niyo po, kahit Japan kami pinadala, hindi madali. Dahil Japan is a Buddhist nation na 1% lang, lalo na noon, less than 1% ang Christian. Ngayon, 1.9 na yata. Liit pa rin, 1% pa rin. No? Ang Christian. So, dumating kami, walang Pasko sa Japan noon. Kaya, yung unang Pasko namin, parang hindi Pasko. Kasi nagtatrabaho lahat eh. Walang design ang mga lugar, walang parol, walang ilaw, walang kumakantang maligayang Pasko. So, ganun pa man, lahat ng iyon ay worth it. Ngayon po, sabi namin sa mga tao, pag mag-share kami, sasabihin sa amin, wala, hindi kayo pwede rito. Umuwi na kayo. Hindi magsisimba ang tao dito. Kasi nagpunta rito ang tao para magtrabaho. Kasi sinasabi namin, kailangan ng tao ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ng tao ang Diyos. Kahit nasa magandang bansa ka, sabihin mong first world country, sabihin mong Pilipinas, Amerika, kailangan pa rin ng tao ang Diyos. Amen? Kahit anong dami ng pera mo, kailangan mo ang Diyos. Bakit? Dahil maraming bagay ang hindi kayang bilhin ng pera. Amen? Kakontentuhan na lang, hindi kayang ibigay. Kaya kahit bilhin mo yung pinakamataas sa cellphone, pinakamagandang laptop, pinakamalaking bahay, pag hindi ka na kontento, sayang yan. Amen? Kaya kailangan natin ang Panginoon. So sa Japan po, kahit ang mga tao may trabaho, may pera, may bahay, kailangan nila ang Panginoon. Sabi sa amin, umuwi na kayo. Hindi po, magtatayo kami ng church. Naku, sabi sa amin ng mga Pilipinong iba, baliw yata kayo. You're crazy. You cannot build a church here. Lalo na hindi kayo marunong mag-Japanese. Wala man kayong kilalang Hapon. Wala rin kayong perang dala. At ang mga tao nga ay ayaw mag-church. Pero alam niyo po, ngayon po, after ilang years, meron po tayong sariling building. Ang church natin ay kalahating ektarya. O di ba? Di ba mabait ang Diyos? Sabi namin, ang Diyos ng Pilipinas, ang Diyos din ng Japan. Amen? Kung kaya ng Diyos magbigay sa Pilipinas, kaya din ng Diyos magbigay sa Japan. Kaya po tayo ay merong kalahating ektaryang property. Nandun po nakalocate yung ating church. Meron po yung 3 building. Tapos kami po yung nakatira sa, yan po yung church natin pa ganyan. Nakatira po kami sa 3 palapag na bahay. Atin din yun. At meron din tayong 2,000 square meters sa bundok na kitang-kita mo yung buong city. Bakit? Kasi sabi mo, tapat ang Diyos. Sabi namin kay Bishop Ramos, na po tayo ngayon, no? Nagsimula kami sa isang babae na iniwan pa kami after 2 weeks. Manganganak sa Pilipinas.
Ngayon, ayan na po tayo. Yan po yung ating sinasabi kong dati po yung factory. Ngayon po ay church na. At meron po yung garden, meron yung Japanese house, wala ka masasabi sa Diyos. Sabi mo nga, hindi mo kayang talunin ng Diyos. Pag naglingkod ka sa Diyos, sabi mo, huwag kang mag-alala. Ang pinakamaliit, ulitin ko sa iyo, pinakamaliit mong kailangan pera. Sabi ng iba, hindi kami makapaglingkod kasi sa paglilingkod walang pera. Maniwala ka, pinakamadali yan sa Diyos. Pinakamadali. Ang kailangan mo, pusong tama. Amen? Pusong tama sa paglilingkod. Magbibigay ako ng verse bago tayo magpatuloy. Because they only need two things. Two things. Marami pa siguro, pero itong dalawang bagay na to, kung gusto mong mag-mission, itong kailangan mo. Sa Ephesians. Sino gusto mag-mission? Ephesians chapter 6. Verse 19 to 20. Two things. Alam niyo po, pag sinabing mission, hindi kinakailangan ibang bansa agad. Your neighborhood, your barangay. Alam niyo po, bakit tayo maraming city church? We have 14 city church sa buong Nagano. Kami po yung taga Nagano. Kunyari, isipin mo na lang, Cavite o Taytay. Kami po ay lalawigan kasi, kaya buong Cavite siguro, o buong Laguna, ang lugar namin. But in that place, mga Nagano, there are cities. At lahat halos ng city na yun, meron tayong church. Amen? Kasi ang ginawa namin, every city magkaroon ng church. Kaya tawag namin city church. Okay? Ngayon, nandito tayo sa lugar ng Pilipinas, nandito sa Cainta. Maraming barangay. Tama ba? Maraming town. Well, you can have church in those barangays. You can have church in those cities. Imposible sa sa Japan, pero hindi naging imposible sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. At gayon din naman, sabi ng Lucas, wala rin imposible sa kayang maniwala. Nung pinauwi na kami ng ibang tao, sabi namin, hindi kami uwi. Magtatayo kami ng church. Nilakasan namin ang aming loob. That's why that is our verse. Sabi ni Paul, pray also for me, that whenever I open my mouth, words may be given me so that I will fearlessly, sabi mo, fearlessly, o kaya boldly, okay? Make known the mystery of the gospel. What is the mystery of the gospel? That Christ is for all. Yun ang pinaka-meaning nun, ano? The Gentiles, the Israelites can be one and they are all for Christ. Ibig sabihin, Christ is for everyone. That is the mystery of the gospel. That Christ is not just for Israelite. Christ is for everyone. Kaya nung nagpunta kami sa Japan, dala-dala namin yung gospel na yan. Na si Kristo ay hindi, alam niyo sa kanila, Christianity is a foreigner's religion. Religion ng mga foreigners yan. No. Christ is for everyone. Christ is the good news sa iyo at sa akin. Yung pong dala-dala namin sa Japan. Sinasabi namin sa kanila, yung hindi kayang ibigay ng pera, yung hindi kayang ibigay ng asawa mo, yung hindi kayang ibigay ng anak mo, kayang ibigay ni Kristo. Amen? So sabi doon, that I may fearlessly, preach the gospel, for which I am an ambassador in chain. Pray that I may declare it, inulit niya ulit, 2 times, fearlessly, as I should. Si Pablo na po yan. Pero humihingi siya ng panalangin na huwag siyang matakot. Ipangaral ang salita ng Diyos. Number 1, when you want to go mission,
barangay, probinsya, ibang bansa. What you need is boldness. What you need is courage. Kaya pala nung pumalit si Joshua kay Moses, Joshua 1:9, tama? Joshua 1:9, pumalit si Joshua kay Moses. Ano ang sabi ng Diyos kay Joshua? Be full of courage. Sabi niya, inuutos ko sa iyo. Be strong and courageous. Fearless. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen? Yan dapat talaga ang team ng mission Dapat ang verse. Kasi wherever you go. So, kahit saan na yan. Kahit anong bansa na yan. Kasi sasabihin namin, sabi sa amin noon, hindi naman kayo marunong maghapon. Paano yun? Alam niyo po, nag-build si Lord ng mga Aarons. Kasi nung nagpuusap kami mag-asawa, Daddy, paano kaya yan? Paano natin naabutin yung mga Japanese? Pag Pilipino lang ang ating naabot, sabi ng asawa ko, failure yung ating mission. Bakit failure kahit puro Pilipino na? Kasi nasa Japan tayo. Dapat ang maabot natin, Hapon. Sabi namin, paano natin nakabutin ng Hapon? Hindi tayo marunong magsalita ng Hapon. Nanaginip ako. And the Lord talked to me in my dream. Sabi niya sa akin, be Moses, and I will give you Aarons. Nagising ako, sabi ko, Daddy, sabi ni Lord, be Moses, and I will give you Aarons. May S. Kaya po, nagsimula po sa amin yung translation. So, meron po kami mga interpreter. Kumakanta po kami, English, Japanese. Pag nagpipreach kami, English, Japanese. Kahit anong gawin namin doon, laging may Japanese na word. Announcement, kanta. Yung mga anak ko po, tuwang-tuwang sila lahat. Sila po nag-i-interpret ng kanta. Nagtatranslate ng kanta. Kaya pag tinignan niyo po kami sa Facebook, pag kumakanta kami English hapon. Pag nagsasalita ka, pag pasoran, bumisita ka doon, nag-preach ka, huwag kang mag-alala, may interpreter ka. Ano? Amen? Kahit English, Bisaya, Tagalog, kahit i-interpret nila in Japanese. Kaya ngayon, 50%, 60% ng membro natin Japanese. Di ba? Amen? Sabihin mo sa mission mo, huwag kang mag-alala. God will give you wisdom. God will give you wisdom. God will give you strategy. God will give you knowledge and information what to do. Hello? Kaya po ang church natin, isa po siya sa pinakamalaking church na Pilipino sa buong Japan. Totoo po yan. Hindi po yan pagmamalaki. Good news po natin yan. Bakit po? Sabihin mo, eto number 1, ulitin mo, fearless. Boldly. Pag nangaral kami doon, hindi po kami nahihiya. Pag nangangaral ka, nagmi-mission ka, sa barangay, sa city church, huwag kang mahihiya. Pag mayaman ang kaharap mo, huwag ka nabubulol. Pag meron na may kotse, no? Pag mahirap, kailangan mo ang Diyos. Tinan mo ang buhay mo ngayon. Di ba? Pag mahirap, parang kayo munlad. Pag mayaman na, kumusta po kayo? Kamot ka na lang sa ulo. Ganon din. Kasi hindi mo naman talaga alam ang buhay niyan. Pero one thing for sure, without Jesus Christ, there's something wrong. Amen? One thing for sure, maniwala kayo sa hindi, walang makapupuno si Kristo lang. Kaya kahit hindi mo siya kilala, kahit hindi ka na manghula, sabihin mong, alam ko, isang area ng buhay mo, hindi mo kayang iayos, maaayos yan ni Kristo. Amen? So ngayon po,
Meron tayong mga Hapon na naglilingkod. May mga Japanese na rin tayo nagpapastor. Grabe. From Buddhism to Christianity. Mga pastor na sila. Yung mga young people natin, mga Hapon, talaga namang, they are Christian. Hello? So bakit? Number 1, ulitin mo, pray for boldness. Hindi kasi madali yan eh. Alam niyo, sabi ko nga kanina, kausap ko yung anak ko, kahit na meron ka ng 1, 2, 3 sa mission. Okay, know the language. Di ba nag-aaral tayo ng mission? Know the language, know the culture. Di ba? Pero, know the Bible. Pero pag ikaw ay natakot, tapos ka. Pag ikaw ay, naku, paano yan? Pag hindi ako nagtrabaho ng gusto, hindi kami kakain, nasa ibang bansa kami, walang magpapadala sa amin. Natakot ka sa bayarin. Natakot ka sa tao. Natakot ka sa lahat ng bagay. Tapos na. Marami kami na-meet na pastor po doon. Walang gawain kundi linggong-linggo lang. At maliit. Sa isang restaurant, sa isang maliit na public hall. Kasi bakit? Puro po sila trabaho. Dahil natakot sila sa bayarin. Dahil doon totoo ang tax. Totoong-totoo. Dito parang kwento lang ang tax. Mayayaman lang yata hinahabol dito no? Doon po lahat ng tao nagtatax. Kaya natatakot. Mawawalan ng visa pag hindi nagtax. Kaya ang tao ng mga pastor doon halos gumib up. Pero sabi mo sa katabi mo, kung magmi-mission ka, kung ipapadala ka ni pastora, huwag kang matakot. O kasi maraming ganun eh. Pastora, kala ko ba pinadala kita dyan sa US? Pinayagan kita dyan mag-aral sa Canada. O, di ba? Uso ngayon yan. Para ikaw ay mag-mission. Pastora, ang dami pong bayarin, kaya ang trabaho ko po, umaga't gabi. Do not fear. Huwag kang matakot. Tuloy mo ang gawain mo sa Panginoon. Amen? Huwag ka rin matakot sa sasabihin ng tao. Kasi doon po sa Japan, nung una, ang tingin sa atin, mababa. Kasi we go there to work for Japanese people. Kaya ang tingin nila sa atin, secondary lang. Kasi iniisip nila, panamimit ka nila, nagpunta nga kayo dito para magtrabaho sa amin. Di ba? Pero alam niyo po, iba na ngayon. Sabi mo sa katabi mo, iba na ngayon. Amen? Tumaas na ang pagtingin sa atin ng mga Japanese. Palapakan natin ang Panginoon. So, sabihin natin, pray boldly. Pray for boldness. Pag magmimisyon ka, kahit dyan lang sa barangay na nandyan, kahit lang sa Bible study mo, kahit lang sa ibang city, sa kabilang bayan, sabihin mo, huwag kang matakot. Mangaral ka. Amen? Pangalawa. Dalawa lang, di ba sabi ko? Proverbs 29:18. Proverbs 29:18. Kailangan mo ng vision. Yan. Sa pagmimisyon, kinakailangan may nakikita ka. Kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, kung gusto mong humayo, kung gusto mong mangaral, kung gusto mong magtayo ng isang church, kung gusto mong magtayo ng isang Bible study, ang tanong ko sa iyo, ano ang nakikita mo? What do you see? Sabi ng Proverbs 29:18, where there is no prophetic vision or where there is no vision. Prophetic means future. No? The people cast off strain or ang tao ay napeperis, nababaliwala ang kanilang ginagawa. But blessed is he who keeps the law. Pangalawa, kinakailangan may nakikita ka. Naalala niyo si Abraham? Nung siya'y tawagin ng Diyos sa isang lugar, ang tanong lang ng Diyos sa kanya, ano ang nakikita mo? Diba? Itanong mo yung mata mo. Lahat ng nakikita mo sa'yo. Kaya pag hindi mo nakikita, hindi mo pwedeng i-claim. If you cannot see it,
you cannot have it. Sa isang lugar, sa isang bansa, sa isang pamilya, pag hindi mo nakikita, hindi mo to ipwedeng kunin. Naintindihan po yun? Very powerful yun. Pag hindi mo nakikita sarili mo, may laman ang bulsa mo, talagang mawawala ng laman yan. Kailangan nakikita mo yung wallet mo. Nai-imagine mo siya na may laman yan. Oo, totoo yan. Ang daming time po sa Japan. Ang hirap ng pera. Pero alam niyo po, sasabihin ng Panginoon sa akin, pumunta ka sa ATM mo. Ilang beses po to, maraming beses. Lalo na pag nandun si Bishop Ramos. Ako, Lord, nandito yung daddy ko, Panginoon, paano kaya yan? Gusto nung mamasyal, gusto nung kumain. Ano sabihin ng Diyos sa akin, pumunta ka sa ATM machine. Dala-dala ko yung aking card. Lord, sabi mo pag ganyan ko, wow, may laman. Maraming beses. Minsan nga sabi ko doon sa isa kong sekretary na kailangan natin ng pera, hawakan mo tong ATM ko. Baka meron diyang 6,000. Maliit lang kailangan namin, 6,000 yen. Sabi niya, punta siya sa ATM, dala niya yung card ko. Pagbalik niya, Pastora, 60,000 ang laman. Kunin mo na lahat, baka mawala pa yan. Ewan ko, nasa yung ATM ko na yun. Pag ano yata. Because, okay, ulitin ko. Pangalawa, dalawa lang naman Marami pang bagay, pero ito, huwag niyong kalilimutan. Una, maging matapang ka. One time, balik ko sa matapang. Sabi ng mga Hapon sa amin, hindi kayo pwede dito sa lugar na to kasi maingay kayo Kumakanta kayo. Pwede ba kwentuhan lang? Aba, hindi pwede yun. Sabi ko, nagpe-praise and worship kami. Gusto namin yung maawit sa Diyos. Naniniwala kami sa pag-awit sa Diyos. Amen? Naniniwala kami na dapat ang tao ay sumasamba sa Diyos. Ang sabi, kailangan umalis kayo sa lugaring ito. Ngayon, pwede ba, sabi niya, kahit isang buwan lang, habang naghahanap kayo ng lugar, wag muna kayong kumanta. Alam niyo, sagot namin, mag-asawa, sabi ko, gusto mo sa linggo, wala na kami. Ang yabang ko, pero wala kami pupuntahan sa kaya kami pupunta. Pero sabi ko, sa linggo, wala na kami dito. Ano yun? Joke? Kumaawit tayo? Kwento lang? Kunyari lang? Kasi pwede? Paano kung di na pwede? Kaya kami po, umalis agad. Naghanap kami ng lugar. Dahil, pinaniwalaan mo yung ginagawa mo. Tanong mo sa katabi mo, pinapaniwalaan mo ba yung ginagawa mo? Dahil pinaniwalaan namin ginagawa namin, mula doon sa pagganong-ganon, sabi ni Lord, bibigyan ko na kayo ng sariling building. Amen? Kaya tayo may sariling building yung katabi ko, factory, nagagalit pag praise and worship, pag linggo, makanta na kami. Pupunta na naman yung may-ari ng kumpanya. Aawain kami doon. Lalabasin ko na naman siya. Pupunta na naman yung pulis. Sabi ng pulis, kailangan wag kayong masyadong mahaba kumanta. Pambira, 30 minutes na lang, mahaba pa ba yun? Alam niyo, sabi ko sa pulis, hindi siya titigil. Sabi ng pulis, hindi titigil yung katabi niyo, factory, hapon Sabi ko, di linggo-linggo na lang po tayo magkita rito. Tumigil na yung may-ari. Sabi, hindi kayo mapapipigil? Hindi ako natitigil. Siya na tumigil. Kasi sabi ko sa polis, di linggo-linggo tayo magkita rito. Linggo-linggo tayo mag-usap. You have to be bold. Marami po kami Alam niyo po, nung COVID, di ba, bawal mag-gather? Nako, eto na. Pinuntahan kami ng Department of Health. Pinapasara yung church. Bawal mag-gather. Pinapasara ang church. Yung iba, ginawa namin talagang home. Pero yung aming pastoral team, nandun kami. At pumunta sila. Ang sabi ng pastoral ko, hindi na nga ako namana na sa akin.
Sabi niya, pasaran niyo muna ang Disneyland. Japanese siya eh. Pasaran niyo muna ang Universal Studio. Palibasa, kumikita kayo dyan. Sa amin hindi. Bago niyo kami isara. Napakahamot yung Department of Health. Sabi niyo, gathering? Ba't nag-gather sila doon? Bakit nag-gather sa restaurant? Ba't dito hindi? You know, when you want, at pag nakita ng Diyos yun, sabi mo, pag nakita ng Diyos, na pinagtanggol mo ang gawain niya. Alam mo yung verse na seek ye first the kingdom of God? Hindi lang yan pagdalo, kundi yung kingdom ng Diyos, unahin mo, ipaglaban mo, tutuhanin mo yung ginagawa mo. Pag may kalaban ka na, hindi ka yuyuko. We will always be the head and not the tail. Amen? O anong ginawa ng Panginoon? Tuloy-tuloy ang gawain. Hello? Boldly. Bakit po kayo naging bold, Pastora? Because we have the vision. Sapagkat may nakikita kami. Kailangan may nakikita ka. Kaya ka nagtatanggol ng gawain ng Diyos sapagkat nakikita mo itong lumalago. Kaya mo ipaglalaban yung business mo kasi nakita mong umuunlad. Pag wala ka nakikita, kaya mo ipaglalaban yung relasyon nyo mag-asawa kasi may nakikita ka sa future na kayo ay tumandang magkasama. Hello! Kaya mo pinaglalaban ang iyong pag-aaral kahit anong hirap sapagkat nakikita mong gagraduate ka. Without vision, lahat ng gagawin mo matatapos. Mawawala ng silbi at mawawala ng kapangyarihan. But with vision, pag may nakikita ka, sabi mo, mangyayari yun. Halimbawa, nakakita ka ng malaking bahay. Sinabi mo sa sarili mo, hindi ko nakikita ang titira ko sa ganyan. Hindi ka talaga makakatira. Pag nakita mo yung aeroplano, wow, sarap naman. Sana all. Sana all lang. Pero hindi ko nakikita eh. Hindi ka talaga makakasakay. Hello? Pag hindi mo nakikita, ang anumang bagay, ibig sabihin, wala, hindi mo yun makukuha. Kaya tanong mo sa katabi mo, ano nakikita mo? Sa ministry, sa ginagawa mo, sa pamilya mo, sa business mo, what do you see? What do you see in the future? Ang sabi ng Diyos kay Abraham, kung nakikita mo ba yan, yung dami ng stars? Tama ba? Nakita mo yung dami ng bituin? If you can see that, if you can count it, grabe, no? Yun ang hamon ni Lord, no? If you can count it, ganyang kadami ang magiging descendant mo. See? It's all about what you see. Kaya kailangan, pag itong mata mo, full of doubt, at ang nakikita mo yung paligid mo, kinakailangan mo mag-repent. Hello? Kaya pala sinabi ng Bible, fix your eyes on Jesus. Hindi lang yan sa mga nakakatisod na katabi. Di ba lagi natin ginagamit siya pag, natitisod po ako kay sister eh. Fix your eyes on Jesus. Hindi lang pala dun yan. Apakababaw naman yung verse na yan kumpara dun na sa katabi mo. Para lang kay Maria at kay Jose. No! Ginamit mo yung verse na yan para lang kay Marites. My gosh, sayang naman. Di ba? Gamitin mo yung verse na yan whenever you are failing. Whenever you are seeing things that are chaotic. Yung magulo. Yung parang nakaka-desperate. Yung parang walang pag-asa. Then, use that verse that I will fix my eyes on Jesus. Bakit? Because nothing is impossible to Him. Because He is the peace. He is the joy. He is the victory. Amen? He is, kinanta natin, the overcomer. Hello? Kaya kahit na bumabagsak sa amin, bumagsak yung yen, di ba? Kung titingin kami doon, huwag ka nang uwi ng Pilipinas, wala nang halagang yen mo. Di ba?
No, we fix our eyes on Jesus. Pag nagkakaproblema ka sa finances, ialis mo yung mata mo dyan. Pag may nararamdaman ka sakit, nagkakaedad na, sakit ulo, sakit ng mga kasukasuan, alisin natin yung ating isip, alisin natin yung ating mata sa mga yan. Amen? At ipako natin kay Jesus. Sabi mo, ipako mo ang paningin mo kay Jesus. Bakit, Pastora? Bakit? So that you'll prosper, so that you will have peace, so that you will have joy, and you will have victory. Why? Because everything is in Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. At marami na pong nangyari. Ang dami na nating city churches. Marami na po tayong hindi lang city, sa iba't ibang Ken, sa Tokyo. Every Sunday po nasa Tokyo ako, sapagkat meron tayong church doon. Malapit sa Disneyland, si Pastor Choi, kilala ni Pastora Jane yun, ay nandun, malaki din yung church natin doon. Bakit? Pastora, bakit nag-thrive? Bakit lumaki yung church natin? Siguro nasa mga, kung lahat-lahat tayo na JTG, siguro nasa mga 400 tayo as JTG. Parang konti, pero sa Japan, napakalaki na po nun. Dahil ang mga church doon, naki-meeting kami last month. Yung mga churches ng Japanese, ang membro 10, 20. Yung ibang mga kapwa natin Pilipino, 10. Ganon din, 30. Marami na sila pag 30. Full pack na yung church nila. Kaya yung church nila, ganyan lang, elite ng stage. Ganyan lang. Kasi para mukhang marami. Why? Hindi natin alam kung ano, pero sasabihin ko naman sa inyo, why? Bakit tayo nagtagumpay? Sabihin mo, huwag kang matakot. Pangalawa, kailangan may nakikita ka. Pag may pumipigil sa'yo, diba sa mission, marami pipigil. Sa paglilingkod mo, marami pipigil din. Sabihin mo, huwag kang matakot. Diretso lang. Pera ba? Bahala ang Diyos dyan. Katawan mo ba? Ang sabi ng Panginoon ni isang ibla ng buhok mo ay hindi magagalaw kung hindi papayagan ng Diyos. Amen? Amen ba? Huwag kang matakot. Lakasan mong loob mo sa lahat ng ginagawa mo. Pangalawa, kailangan may nakikita ka. So, tanong mo sa katabi mo, what do you see? What do you see? Do we see this church bigger? Hindi ko alam kay Pastora Jane kung anong nakikita niya. But you know, leadership, see what she sees. Join her. Amen? Because there is power in unity. I believe, laging preachingan ng daddy ko, kung ano yung vision ng pastor, gawin nating vision lahat. Sapagkat may kapangyarihan ang pagkakaisa. Actually, nothing and no one can defeat unity. No? Gamitin natin yung unity sa ikabubuti ng church. So kung ano yung nakikita ni Pastora, yes lang tayong lahat. Amen? Huwag matakot. Pastora, paano po ito? Paano po ito? Bahala ang Diyos doon. Amen? Sa Japan, yun po ang aming binaon. Sabi ng daddy ko, nung nagsisimula pa lang kami, Daddy, paano yan? Wala kaming tao, wala kaming ganito, ganyan. Sabi niya, huwag kang matakot na kasama nyo ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Sabi ng Lord kay Joshua, why you should not fear? Because I am with you wherever you go. Wow! May sumama, walang sumama. May maniwala, walang maniwala. Kasama mo ang Diyos. Amen? Ngayon po, hindi ko na, lahat na pinagpala na eh. Kaya nga po, nasa UAE na yung isip namin mag-asawa eh. Amen? Hindi naman dahil tapos sa Japan. Alam ko magdedire-diretso na yon. Marami na po tayong pastors doon. Siguro nasa mga 20 na ang pastors natin. Puro mga young, parang kayo. Puro young pastors, mga mag-asawang pastor. At sila po ay talaga naglilingkod ng gusto sa Panginoon.
Ngayon, nasa UAE na po ang aming mga mata ni Pastor. At gamitin naman tayo ni Lord mightily. Amen? Nagpunta po kami 2 years ago sa UAE, 8 lang ang tao. Ngayon, after 2 years, 100 na po tayo doon. Amen? Kaya po kami babalik ngayon, sabi namin, hindi tayo kasya dito. Kaya kailangan mas malaking lugar. At sabi ko, kailangan nakikita nyo yung nakikita namin. Sabi mo sa katabi mo, ano ang nakikita mo? Do you see a bright future? Sabi ni Lord, my plans for you are better. It's pure, it's holy, it's prosperity. Lahat na, kailangan makita mo yun. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tanungin mo ulit katabi mo. Kung asawa mo yung katabi mo, tanungin mo, ano nakikita mo sa future natin? Ha? Kung naman ikaw ay nag-aaral, nakikita mo ba nakatoga ka na? Oh, mga nanay na nagpapaaral, nakikita mo ba yung anak mo nagtatrabaho na, mataas ang posisyon sa trabaho? Kung ikaw naman ay nagpapastor, ikaw na yung pastoral, nakikita mo ba na umahawak ka rin ng church? Amen? Wow! You have to see. Kailangan may makita ka eh. Pag wala, talagang, sabi ni Lord, hindi pwede magkamali ang Bible eh. If you cannot see, then you cannot have it. Amen? If you cannot see it, you cannot have it. Kaya tingnan mo yung wallet mo. Lagi mo sasabihin, daming laman ito. Hallelujah. Amen. Kahit wala kang pera, magdadala ka ng bag. Thank you, Lord. Amen? Kahit parang wala kang pupuntahan, mag-ayos ka. That's true. Why? You never know. You know, I always believe in this thing. At isi-share ko sa inyo. Every day can be a day of miracle. Every day can be a day of change. Amen? Open your eyes in the morning and expect a better day. Expect a miracle. Expect a change. Kasi si Lord, naghahanap lang siya ng maniniwala sa Kanya. Amen? Naghahanap siya eh. He's seeking worshiper. Ano yung taga-kanta lang? No. Ibig sabihin, naghahanap ako ng totoong naniniwala sa akin. That adores me. That believes in me. That worship me. That loves me. Not a singer, not a dancer. He is seeking someone really, wow, I believe in you. Every day, God is looking for that people. And if you can say, Lord, I believe in you. I believe in miracles. I believe in signs and wonders. I believe that you are great, that you are good. I believe that you are healer. And I adore you and I worship you, for you are the King of Kings and the Lord of Lords. Then, sa tanong ng Diyos sa'yo, what do you want me to do for you? What do you see? Amen? Nakikita mo may sarili mo, may sasakyan? Wow! Hallelujah! Nakikita mo sarili mo, maayos ang tahanan mo? Malaki ang ministry mo, nasa ibang bansa ka, isend ka ni Pastora. If you can see that, and you can almost smell it. Hallelujah. Then it will happen to you. It's not the power of seeing. It's not the power of believing. It's the power of trusting God. Trusting His Word. Kasi sabi nila, sa power of belief. No. It's about trusting the Word of God. That Lord, sinabi mo yan, mangyayari yan. Amen? We don't faith in faith. We faith in God. Yung iba kasi mga positive thinker, mga believer, no. Because God said it, it will happen. Put your faith in God's word. When you have vision, sabi niya, then you will have it. Then you'll conquer. My faith is in Jesus. My faith is in His word. What He said. Amen? Then truly, ikaw ay magtatagumpay. I want you to close your eyes. Amen.
Hallelujah. I want you to receive in the name of Jesus the spirit of boldness. Maraming sagabal sa lahat ng pangarap natin sa Diyos at sa mabuting bagay. Pero kailangan maging matapang ka. Kaya nga natuwa ako sa praise and worship natin kanina. It's all about warfare. It's all about we have the weapons of our warfare. That our weapons are not carnal, but they are mighty. And our weapons is our faith. To everything we hope for, we believe. Our weapons is our faith, is our belief in the Word of God. The Lord truly, parang kami mag-asawa, Lord truly, you have sent us here in Japan. You have sent us. Kung talagang pinapunta mo kami, samahan mo kami. Pakita mo sa kanila na ikaw ang Diyos namin pinaglilingkuran. Hindi mo kami pwedeng mapahiya. Pagkat ikaw ang mapapahiya pag napahiya kami. Kasi wala naman kami pinagmalaki kundi ikaw. At kung gano'n ang pananampalataya mo, Lord, ikaw lang ang pinagmamalaki ko. Ang salita mo lang ang pinagmamalaki ko. Ang pinanghahawakan ko. Kaya ako nagpapatuloy dahil salita mo ang aking pinaniniwalaan. I tell you, heaven and earth shall pass away, but the word of God will remain, will be established. Put your faith in His word. Trust Him. Wherever you go, in your business, in your family, in your ministry, wherever you go, the Lord will be with you. Hallelujah. Thank you, Jesus. I feel the presence of the Lord in this place. The Lord will be with you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kausapin mo ang Panginoon. Come on, talk to the Lord. Lord, give me vision. Kung wala ka pang nakikita, ask the Lord. Give me vision. Give me wisdom. Give me words. Give me dreams from you. Hallelujah. I want you, Lord, to talk to me. I cannot go on without hearing your word. I can go on only if you speak to me. Hallelujah. Fix your eyes on Jesus, church. Hindi madali maglingkod, hindi madali magkaroon ng mabuting buhay, but fix your eyes on Jesus sapagkat lahat yon ay posible kay Jesus. Hallelujah. It's not by might. It's not by your own strength. It's not by any strategy. It's only by the Spirit of God. Only by the Spirit of the Lord. Only by Him speaking to you in your spirit, you will conquer. You will be victorious. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I pray in Jesus' name na meron po magrima na isang salita sa bawat isang nakikinig. Even one word, Lord, magkaroon ng revelation sa mga nakikinig. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Open their eyes, Lord. Open their eyes and let them see. Let them see, Lord, you, hallelujah, bright, victorious life. Oh, Rabashanda, Rabasikianda, Rabah. Oh, thank you, Jesus. And I pray for boldness, Lord. I pray for courage when there is obstacle, when there is problem, when there is sickness, when there is threat. I pray in Jesus' name, Lord, give us a courageous spirit. Give us a courageous heart. You will fight our battles. We just have to stand. The Bible says stand. When there is enemy, stand still.
Hallelujah. And know that I am God. Oh, Rabashanda Rabasike. Thank you, Jesus. The Lord is here. Huwag kang papayag na wala kang makitang vision. Kung may nakita kang vision, pasalamatan mo ang Panginoon. Huwag kang papayag na wala kang nararamdamang presensya ng Diyos. And if you feel the presence of God, hallelujah, worship Him this morning. Thank you, Jesus. If you receive courage, mula ngayon parang lumakas ang loob ko. Parang nadagdagan ang aking tapang. Praise Him! Woo! Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, from this church, maraming professionals ang i-raise ni Lord. Hallelujah. You will serve the Lord not only in these four corners of this church, but you will be the light of the Lord in your companies. You will be the light of the Lord in the world, and they will see that your God is true. He will bless you. Hallelujah. He will fill you with His Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. And those who need to be filled with the Spirit of God, come on, raise up your hand. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If you need to be filled with the Spirit of God, this morning, raise up your hand. We're gonna drink. I want the worship team, Pastor, to come and worship. Lahat ng gusto mapuspos, mapuno uli, I'd like you to come. We're all together gonna come and be filled with the Spirit of God. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Oh, Jesus. Lord, I want you to, Lord God, to strengthen me this morning. Come. Lord, I want to see a vision. Come. Lord, I want, Lord God, to be encouraged. Come. Huwag mo na hintayin yung katabi mo. I want to see my future bright, powerful. Come. It's not me, it's the Holy Spirit. And it's your obedience. Because you obey. Because you obey the calling of the altar, the Lord will gonna fill you this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come here. The Lord will fill you. Hallelujah. He's gonna open your eyes. From now on, your life will be changed. Oh, Rabashande. Oh, thank you, Jesus. Dito pa po sa gilid. Hallelujah. Come. Kahit sa altar, come here. Come in front. Hallelujah. The Lord is here. Come on. Woo. What do you see? What do you see? What do you see? Hallelujah. What do you see? Oh, thank you, Jesus. What do you see? Lord, I don't want to see what's sa paligid ko. Ikaw lang ang gusto ko makita. Thank you, Jesus. Oh, God. Make a way, make a way. Hallelujah. Ask ko po ang mga pastors to help me to minister to the people. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, it's not by might nor by power, but it's by your Spirit, Lord God. Thank you, Jesus. Oh, this is how I fight my battle. By looking unto Jesus. This is how I fight my battle. What do you see? This is how I fight my battle. At sa nakikita mo, marami kang magiging kalaban. But I tell you, be bold. Be strong. For the Lord is with you. 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 What the world cannot give, the Lord can give.
Oh, Rabashande. This is our fight, my Oh, Rabababasikiandarabaha. This is our fight, my battle. Oh, be filled with the Spirit of the Lord. In the name of Jesus, I pray for the Spirit of God to encourage the people of the Lord. Holy Spirit, I pray that you will encourage your people, that you will quicken our spirit. I pray that you will heal us, you will deliver us. I pray, God, that you will free us in Jesus' name. Oh, in the name of Jesus. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, quicken our inner being. Holy Spirit, revive your people. Holy Spirit, quicken us, restore us, deliver us. Oh, Rababababashande. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, in the name of Jesus, our Lord, revive us, quicken us, restore us, encourage us, and deliver us. Hallelujah! Oh God! Oh, Rababababashande. Deliver us! Strengthen us! Woo! Holy Spirit! Holy Spirit! In the name of Jesus! Receive! Revived! Be restored! Be healed! In Jesus' name! Oh, Rababababashande! Oh, Rabababababashakayande! Hallelujah! Open their eyes! Holy Spirit! Open their eyes! Open their eyes! Open their eyes! Woo! Oh, hallelujah! Open their eyes! Woo! Oh, Rabababababashande! Holy Spirit! Strengthen! Deliver! Woo! Oh, Rabababashande, Rabashakaya, Rababababashande! Ende Rababashande! Oh! Touch your people! Touch your people! Touch your servant! Fill her with your spirit! Oh, Rababababashande! Oh, like never before! Hallelujah! Strength upon strength! Glory upon glory! Joy upon joy! Peace upon peace! Oh, in Jesus' name! In Jesus' name! Oh, Rabababa Mama Sunday! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Oh, Rabababa Sunday! Yes! Yes! It's not by might! It's not by your strength! It's by the Spirit of God that is in you! Oh, Rabababa Sunday! Woo! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Oh, hallelujah! By the Spirit of the Lord, be strong!
Wala ka may sin. Oh, hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, rababababashanda, rababasanda, rabahay. Oh, hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. We need you. We need you. We need you. We need you. God, we need you. We need you. We need you, Lord. God, we need you. You are our strength. You are our strength. Oh God. In you we live. In you we move. And have our being. He's our fight, my battle. He's our fight, my battle. He's our fight, my battle. In the name of Jesus, raise up your hand, mga nasa likod. In the name of Jesus, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Receive Him. Be restored. Be delivered. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Woo! Hallelujah. Receive Him. In Jesus' name. Woo! Receive Him. Receive Him. Receive Him. Be restored. In Jesus' name. Woo! Woo! Hallelujah. 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 Holy Spirit. Woo! Deliver your people. Heal us. Deliver us. Free us. Woo! Bless your people. In Jesus' name. Woo! Hallelujah. Oh! Hallelujah. Woo! Hallelujah. Come on, give Him praise. Come on, give Him praise. Woo! Oh! Shakaya reba shande. Reba sande robo shakaya reba shande rabahai. Endo robo shande. The Lord will prosper you. The Lord will deliver you. The Lord will heal you. The Lord will restore your family. The Lord will protect you. The Lord will encourage you. I prophesy in Jesus' name. Oh, hallelujah. Woo. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Come on, give me praise. Come on, shout the name of Jesus. Holy Spirit, thank you. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Father. Woo. Oh, thank you, Holy Spirit. Woo. Amen. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Lord, we give you all the glory. Lord, we give you all the praise. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father God. We magnify you. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. And you will soon come and redeem us. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. In Jesus' name.